give her to share with us. Lord, salamat for this day that you brought us in your sanctuary to worship and magnify you. Father, we offer you our hearts, O God. Occupy us and fill our emptiness. Give us your message, Lord, that will strengthen and empower us in our service and our walk with you. Bless everyone, Lord, even those who are joining us online. Father, we pray for your blessing upon each and everyone as we listen and receive your word this afternoon. Lord, bless your word that we are about to hear, O God, and bless your people in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Good afternoon to everyone. Okay, so this afternoon, let us learn about the 4 biblical keys to stop looking back and start moving forward. Yan. 4 na susi to stop looking back. Yan, awit kanina. Send the light. Ilaw tayo. Tama, sabi ni sister. Kung gaano ka liwanag ang ilaw na nasa iyo, no? Ay ganun din kalawak or ka-far ang madadatnan ng ilaw na yan. Siyempre, kung kaunti lang ang ilaw, siyempre, dito lang, di ba? Kung dumating man doon, pero malabo. Yan. Pero sana, bilang isang nananampalataya sa Panginoon, hindi tayo malabo. Lumalabo man ang mata, sana hindi lumalabo yung ilaw. Amen? Praise the Lord. So, pag-aralan natin ito para hindi tayo palingon-lingon. Alam niyo ang palingon-lingon, yan ang naghihinder sa atin para hindi tayo, para mabagal tayo na lumago. Mabagal tayo na mag-forward sa ating pananampalataya. Why? Because we keep on looking back. Okay? We keep on looking back. That's the reason why it hinders us in our walk with the Lord so that we will not grow. And the desire of the Lord, ang desire ng Panginoon ay gusto niya talagang pa-forward pa rin tayo. Forward tayo, lumago tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Amen. Dahil tayo ay binago ng Panginoon, tayo ay anak ng Diyos. Hindi tayo, ano pangalan niyo? Hindi tayo swing. Alam niyo yung swing? Alam niyo yun? Pasunod. Yan. Yung swing, pasunod. Diba? Pasunod yan. Hindi siya yung mag-cramp. Pasahin. Kasama. Ang Kristiyan ko man, pa-forward. Amen? Okay. So kung manalaon-unan, okay, first is, don't look back at the old life. Okay. Huwag tayong patingin-tingin sa mga lumang buhay natin. Okay?
Bethsaida, talagang nananapigtas. Kaya sabi doon sa 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi niya dito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, and the new has come. Oh, amen, di ba? If anyone is in Christ, nung namati na yun, maroon tayong mabalso ako na na. Kung tayo'y na kay Kristo, tayo'y bagong nilalang. Amen. The old, yung mga lumang damit. Yan. Lumang ugali. Lumang style. Yan. Sabi niya dito, has gone. Wala na sana. The new has come. Yung mga bago na, ang isuot natin. Yung mga magaganda na, yung galing na sa Panginoon. Kung ang damit natin noon ay yung sarili nating damit, o yung ginagawa natin noon ay yung gusto natin, kaya sana yung kagustuhan ng Panginoon ang ating gagawin so that we go forward. Yan. Sino sa inyo ang gustong palagi kayong anong tawag doon? Kasi palagi maliit. Bonsai. Yung bonsai. Sa bagay, yung maliliit na maliliit na tanim, maliliit na animal, maliliit na tao. Cute, di ba? Parang ako. Pero, kung palaging maliit ang pananampalataya, hindi yun. Kung ang pananampalataya ay hindi lumalago, yan na hindi yun. Yan. We need to grow because that is, yan ang kagustuhan na. Yan. Huwag natin limon-limonin ang mga old na buhay natin. Yan. Number 2. Don't look back at past hurts. Ito kasi, huwag tayong isipin ulit, huwag tayong balikan ulit yung mga hurts natin. Na, I am hurts. Ng soul. I hurts. Oh. Alam ninyo mga kaibigan, yung mga yung mga hurt people are hurting people. Yes. Yes. Sigurado yan. Kaya, we must be willing to receive healing from the Lord. Choose forgiveness over bitterness. Choose forgiveness over bitterness. Amen. So that you will heal. Kasi, kung hindi ninyo ilanggo, yan ang hihila sa inyo. Kaya hindi kayo makapag-forward. Hindi kayo makapag-forward. Kaya, kailangan na piliin natin na magpatawad. Alam niyo, alam ko po, ay kayong mga nanonood sa online. Maraming nasaktan, kaya nag-abroad. Yes, maraming nasaktan, kaya nag-abroad. Siguro, frustration or, yan, maraming rason. Ang iba naman, siguro nasaktan sila sa magulang nila, kaya yan, umalis. Pero alam din nyo, lalo-lalo na sa mga parents natin, forgive them. Napakahirap yung
mamamatay sila sa lang pag-iyak-iyak. Wala na, hindi na nila mapapakinggan yan. Kaya ngayon pa lang, forgive them. Okay? Yan. And Ephesians, tingnan natin. Ephesians chapter 4, verse 31. Sabi niya dito, get rid of all bitterness, rage, and anger. Yan. Taiwan tayo ka no, tayo tata. Brawling and slander, along with every form of malice. Alam niyo kasi ang bitterness. Ano yung unforgiveness? Yung nagpipil ang bitterness. Pakulot-ulotin na ito ba? Well, kapit ba ka? Pakulot-ulotin na ito ba? Alam nga pakulot-ulotin na ito ba? Pangisip ko na ito ba? Ano lang na pangisipan ito ba? Papangitan na pa ito. Yes, I tell you. Tingnan ninyo yung punong-puno ng bitterness. Mag-ismay yan, pero fake. Fake yan. Kaya, get rid of all bitterness. Kaya, rage, anger, growling, slander. Nagito'y na kami, no? Mayroon ko, grabe na ito. Pumatay na ito eh. Yes. And it will give you sickness. 32. Ito na natin 32. Be kind. Yeah. Be kind and compassionate to one another. Forgiving each other. Just as in Christ, God forgave you. Kahit anong kasalanan mo, pinurgive tayo ng Panginoon. Kaya we need to forgive also. Ano man ang mga hurts na ating naranasan. Sa pamilya natin, sa sister natin, sa parents natin, sino mang tao, let's forgive. Ito'y namin na ang forgiveness of God. Ikukulong lang. Kukulong lang ka. Nung hal ka nga rumuha kita, talagang guyong din lang ka. Hal ka nga makaforward kita. Yeah, it's good to forgive because, the Word of God, sa Matthew chapter 6, sabi doon, if you don't forgive, your Father in heaven will not forgive. So nga, timisyon di pa nang forgive ni Apo Diyos kanya tayo. Di dyan pa nang forgive tayo na. Ibadat tayo na. Ni Apo Diyos, uray malakasok tayo, pinakawala tayo. Kasi tsaya mo, hindi mo sakit din ako mo eh. Talagang hindi yan. May isang na brother. Anong ba lang brother? Kami. High school lang kaya. High school lang madaan. Sa school lang. Diyan ba kami? Sinahabang natin dyan. Agar-araw kami. Katadangay di kalsada. Pero naroon yung kalsada. Sinahabang na. Sinabak na. I-try na na. I-sadag na dito and i-bakras. Sila kumakastay. He's trying na. I-what na dito. Unuhapay na kasaktin. Bigsa ka. Nalagkip ko na yung buyak. Noong bata kami kasi, yung tatay namin, nag-aaral ng karate. Yung bakay namin, sa loob ng bakay, doon nagtuturo yung uncle namin. Inandoon kami, mga bata na nag-ano, pero
Because he is trying to rape me. Alam niyo, talagang grabe ang sakit ng loob ko. The worst is, parang ang tingin ko sa lahat ng mga lalaki, ganun sila. Yes. Ganun ang tingin ko sa lahat. Pati yung kapatid ko. Sabi ko nga, parang lahat ng mga lalaki, parang ganun ang ano nila. Ay, talagang nakulong ako ng ganun na panoon. But I thank the Lord because noong binigay ko ang buhay ko sa Panginoon, noong na-born again na ako, yung mga bagay na yan, pina-finorgin ko. Yan. Kaya kahit namimit ko siya, kasi bakit ng ating ng kuya ko, yan. Kahit nakikita ko na wala na yung hurt. Pwede, hello brother, papa na. Wala na nakasyayan. Yan. At ganun na ito. Iba talaga ang kung nandun yung hurt sa bitterness sa loob. But we praise the Lord because of God's grace. Ayan. Kailangan na patawarin natin because tayo din ang nabibigatan. Tayo din ang nabibigatan kung hindi natin patawarin. Amen. Amen? Amen. So namaminsan ito, tiubing, pinagay, no? Inggatangan ng timanan mo, yung alin, masaktan. Yan. Namaminsan, dati kakastay, hinda, ang kanan, tulda. Yeah, but we need to forgive. Amen? And so that we will be set free. And we can move forward. Walang hihila sa atin. Ang laki kasi pakay ito, ang forgiveness na ito. Ang hila para ma-hinder ang isang tao na nalala sa atin. Yan, isa na pa kawan yung tanong. Kaya dahil mga asawa yung ginagawa laki. Nakawan yung gusto na ito. Kawan yung gusto na ito. Karangan ko ni Apo Diyos na mamahal. Kawan mo na isugi ni Apo Diyos mo talagang isumplin na. Pagod experience na yung makasadayan. So, nadalagay niya, hello, how is my prodigal husband? Natatapang sila, hindi na kasi kasama ko nila kayo ng Jaya sa bali ng Babasi. Tagdahan ngayon pa yung pangalan ni Ampus Benjay. Iwan ko nagripon sa ila. Yung gana na naman yung lalaki. Gana na tayo sa isang lalaki niya. Amen. It's the Lord. That's the Lord. May atigas niya. So forgive them and pray for them. Ang may dahil yung kapsat na rin, kung na niya, haan ko na, kaya na sa punupan ko niya. Itatag niya anak ko, kararungan dahil ako kaya ko, salamat, kasapulan ng mga sa akin, kunanapin. Pray for your husband. Husband ni marami kayo ng husband. Gusto nga po namin check up sa kung karami kayo ng asawa. Asawa niya. Tumudan kasi. Ano yun? Ang gusto hindi kayo itipan na saya. Focus yung itipan ang sarili yung tirapo. Italang yung basta nang mag-iayos ng ang Amen? Amen. Awan mo pa, panunutan yung tumutaan. Awan na kayo lang tinungi ang kayo makaforward. Forgive them, pray to the Lord, and continue to be faithful in the Lord. And you will see what God will do. Okay, number 3. Pangatlo is, don't look back at past glory days.
flowy things. Yung kinaragsak kayo, hindi na palabas ni Panpan. Ano yun? Yung i-offer din mo. So, kita nyo yung Old Testament yan. Yung Old Testament, yung Israelites, uno lagi anak ni Apollos. Umay kaya't ni Apollos, isulat na itong Ijay Kanaan. Kaya't dapat naman siya Ijay Egypt. Alam niyo kung bakit nila gusto pang pabalik sa Egypt? Dahil gusto pa nila yung tinapay doon, gusto nila yung bawang, gusto nila yung onions, gusto nila yung cucumbers, gusto nila yung maraming pagkain doon. Ibig sabihin, maraming offer doon. Maraming offer sa mundo. Okay. But remember this. Sa Egypt, pakakainin ka. Sa Egypt, bumusuin ka. Maraming yung tinapay doon sa Egypt. So, after that, Egypt bumusuin. Tono nalpas na itaran. Egypt bumusuin. And you will realize that you are in the city. Realize mo, ang nakagaya mo. Nawawala ka pala, nawawasak ka pala ang buhay. Kaya, yan ang mga natin. Maraming mga bagay na. Kaya in Haggai chapter 2, verse 9, nasabi niya doon dito. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. Tignan ninyo. The glory of the present house will be greater than the glory of the former house. May mayating glory ni Apo Diyos. Amen. Dan nagiti na palpalabas. Nagiti old. Hallelujah. So nga ano kung mga DJ, ikutiban tayo, ay naragsakat. Hindi. Ano, minsan ka po natin, naragsakat. Hindi, abay batang, Kristiyano. Ang ano yung problema? Kung minsan ganun tayo, bakit ngayon? Bakit ngayon? Talagang I decided really to become Christian. I determined to really obey the Lord. But why is it that there are many problems? Titiyabay hindi na, nagragsak pa hindi. But no, nakapsat. No. Kaya, huwag natin hayaan na yan ang hihila ulit sa atin. Ngayon, dati kadwaming pastor, doon na tayo. Itong pastor na ito, baklada, nagaluda ka ba bakla? Nagaluda ka ba bakla? Pero, na-born again. Na-born again. Hindi ko alam. Hindi na ibistin ng sul. Nung na-assign siya. Lahat. Kaya ngayon na naman malayan ko. Napangkayang siya na yung bakla na naman nakipagsaya-saya noon. Ano mo na hindi mabakla? Dapat. Hindi na iunawan gusto na kami. Kaya dakak dito. Hindi niya namalayan na hinihila ng kaaway. Hila ng kaaway. Kaya kung saan siya nagkaming, but praise the Lord when we realize He repented. He repented. Hindi nagtagal ang matay. Hindi nagtagal ang matay. Siguro puno ni Apo Diyos na tatapay na nagkabuka na sirti, alaan ka. Baka
man na nagsubikan. True. Tapos nanday na kasi dyan. Patalangan na napaglukan ka. Alangan ka lang. Kaysa hindi, nagsubikan man. Nagpilubong. I remember our brother. Our brother was convicted, converted siya Saudi Muslim. Naging Muslim. Nanabayang siya Saudi na nagtatrabaho. When siya, hindi, nakayang isunan nga mag-manage ni may isa na mine sa Indonesia, pinayran na isunan. Nagbakasyon. So, while working out the papers ka na, so na itik ka ang pagkakadating na mga trabaho. Naborn again. Look at this story short. Naborn again yung Pilipinas. Naborn again yung Pilipinas. December, nagi Christmas party in church na. Hindi mo makasan ka. Nagawid na, nakapagpay ka mo at programs na. Inagawin. Ito na tirabi. Nagulong. December 25, ito na. January, basta first week of January, ang flight na nyo na ijay Indonesia. Pero nag-time siya na ito. So nga, imbis na ang flight na mapadal ni January, ay hindi katapusan at ay ijay na nakamansa. Pero, the joy, the comfort that we have is, kasi siguro plano ni Apollos. As in, plano ni Apollos. Ay dahil sunod niya sa Saudi, na-convert na Muslim. Ininagawin na bulagin. Tatama pa naman ng Indonesia. Indonesia is Muslim. Baka ngayon mo masubyanan man ng Indonesia. So siguro may nalan na. Malamang siguro may nalan ni Apollos. Para sigurado na ulit. So na, lumaminsan at hantay ko man na desire ko man yung dikerang kansa, ibubuli. Muli ka at pakapaglo kayo kung mag-serve ka ng Diyos. Kasi malantan ka din, that is what I'm encouraging to our frontline. I talked for 2.5 hours kanina sa DPC natin sa Pilipinas. We praise the Lord that may 16 sila na magpupunta. And we praise God because Sister Romy Sagamna is one of them. Hallelujah. Kaya ngayon, nagsa-survival cancer dito na nagigyan dito yung kapasta na almost 1 year. Right? Praise the Lord. Dahil so natin mga isa na DPC. Hallelujah. Then natin biyak natin ako. Serve ka ni Apo Diyos. Ejay, naramidan tayo. Kalakaro in business. Yes. While we are working, istimahin po yung serve ni Apo. Bayan tayo, nagiging mga sistem po kami naman. Magtrabaho tayo. Magtrabaho tayo para sa pamilya natin. Nagtrabaho tayo habang naglilingkod tayo sa Panginoon. Let us concentrate to work. Let us concentrate to serve God. We praise the Lord because God had given us work. Kapag aman di problema tayo. Uray mo kas ano, dating ka tayo na. Trabaho tayo, magsalbi tayo ni Apo. Dahil ito gano'n pinagdalan ng ipanan ni Apo Diyos kanya tayo. Ibig sabihin, we have a mission. Let's continue to serve God. Let's continue to be faithful and serve God. Amen? Amen. I just think I am. Just need God. Praise the Lord. And hallelujah. Kaya the message is very clear. God has called us. Live for today. Do not idolize the victories of yesterday. And
Christian life is going somewhere, but we are called to walk forward in faith. Yan, pinagatiran, itutulungan na. Nung sikatan siya, inawagan tayo na ni ang Diyos na magna-pagod ang atin. Amen? Remember, you can learn from the past, but you can't live there. You can learn from the past. Tamahaan ka kuman na ang nag-enjoy. Nasurwan ka kuman, tinabagpalabas. Ang ka na nag-enjoy. Why? Because God is doing new thing, and His future glory will exceed anything you have seen before. Dati at aramidan ni Apo Diyos, bago mabagbanag na saan mo ba'y na nakita ng likod. Hallelujah. Number 4. Last natin. Number 4 is don't look back at the approval of men. Don't look back at the approval of men. O nga na, amoy ba kausan? No, kaputahan tayo nga ma-appreciate. Ano, kaputahan tayo nga ma-idaydan. Yeah? Isulti, kumakabuyan tayo, awan. Yeah? At basahan tayo by the Galatians. Ano yun, when we became dependent on others' approval, we limit our obedience to God. Amen. Yeah? Well, ma-compromise niya calling tayo. Ma-paralyze niya progress tayo. Progress natin. Kasi dyan. Kaya diyan, Galatians chapter 1 verse 10. Kita niyo. Am I now trying to win approval of men? Or of God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Ano? Urayan tayo, di pa nag-appreciate, di pa nag-serve tayo. Yan. Awan, mabukaw tayo na. Bayan tayo nga, di amin na ramidan tayo. Ang Diyos, di mag-reward ka namin. Amen. Uray kasalanan tayo mamantalsi. Ano tayo makikita? Ano na ma-appreciate? Dahil kaya karamihan tayo. But let's continue to do it. Because God is our reward. So natin mag-reward ka natin. Na tayo kung mga urayan, nagkikala ng banbana. Ano tayo, always remember that we are not pleasing man, we are pleasing God. We are not serving man, we are serving God. And God knows everything that we are doing. And if God knows everything that we are doing, God knows the best for His children. Ang bunmat niya ang Diyos at kasayaan at natin. Amen? So nga, tuloy tayo kuma, nyaman tayo tipan-panas, tipanan niya. Let us, it's time to live the old life. Let us learn to live the old life on the cross. Kaplangan na dagitanan, hindi tayo palang talya-talyawan. Release past hurts Amen. through forgiveness. Let us release hurts. Awan, nung dati, ang kawitan, nagsundan ka. Nagkasundan. Anong titawan mo, inan-hurt ka. Kana walang tatang. Habang-out pa lang may hurts na rin dyan. Anong may natawan, may napawit mo. Isulti, ang daraskin ka nga bumakutan. Isulti lang hindi ka kalagalan.
seek His approval above all else. Amen? Ay tako man, tiaramidan tayo, tapos maayaw tayo ni ang Diyos, bendisyonan ni ang Diyos. Amen? Hallelujah. Nag-enjoy na ang lesson tayo tata, nakabsa. Tapos, agsargan ko man, iba nagtalya-talyo kayo, kinapas-pasama ni napalabas, and forward tayo. Yan. Don't look back at the old life. Don't look back at the past hurts. Yan. Don't look back at past glory days. And don't look back at the approval of Yan. Hallelujah. Apo, yaman kami. Alagipin sa om, and kami yan. Dahil manalo. Salamat, Lord. Father, I pray, Lord, look down from heaven. Lord, alam mo po, makita mo ang iyong mga anak. Ano man ang mga bagay-bagay na umaandam sa kanilang paglago, sa kanilang pag-forward, kanilang pag-matured, na naglilingkod sa iyo. Dalangin po namin ng Diyos na ikaw po ang kumilos. If there is any words of God, if there is any unforgiveness, if there is any bitterness in our hearts, Lord God, forgive us. Help us to let it go, Lord God, para kami po ay marilis at mamuhay na may blessing, Panginoon, that comes from you. Lord, ayaw namin na mabilanggo sa mga bagay na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, so that we will be released from all these things that is trying to hinder us in our growth, in our walk with you. Father, thank you. Lord, salamat po, Panginoon. Tulungan mo kami so that we could continue, Lord, to serve you and do the things that you want us to do. Bless now your people, Lord. Bless them, even their family, even their employment, Lord God. Father, I pray for your blessing in all aspects of their lives, oh God. Work out your purpose so that we could walk, oh Lord God, whatever you plan, whatever you will in our hearts, in our life. Father, we bless you. We glorify you. We give you all the glory, honor, and thanksgiving. For all belongs to you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah.